Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. Ngayon pong August 20, taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po, sa ngayon ay mapapansin natin na itong si Shiba Inu ay sinusubukan na po niyang basagin yung upper portion ng ating triangle pattern dito. Yan, isa po itong descending triangle pattern at matagal-tagal na pong naglalaro ang market price ni Shiba Inu dito. Ngayon ay yung inaasahan po natin dito sapagkat isa po itong descending triangle pattern ay mas mataas po ang posibilidad na sa upper portion po nito makakaranas ng isang breakout. Kaya kung pag nangyari po yan ay posibleng makaranas ng isang price surge itong si Shiba Inu at maaari po niyang akyatin ang presyong dito hanggang sa 40 digits 1771 at saka hanggang dito sa 40 digits 2083. Yan, kung sana ito po yung pinakamataas na nakikita ko rito na maaari po niyang akyatin sa kanyang mararanasang breakout sa kanyang triangle pattern na ito. Pero pag i-zoom out po natin yan ay meron pa tayong isang mas malaking pattern dito at ito po ay isang descending wedge pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At kapag nagkaroon naman ng breakout dito ay yung pinakamataas naman po na nakikita ko na posibleng akyatin nito ay dito sa 40 digits 2770. Kaya meron po tayong dalawang pinaka price target dito kay Shiba Inu. Yung una ay dito sa triangle pattern natin malapit po rito or sa ilalim ng ayan, dito po sa 40 digits 2083. Ito po yung parang pinaka price target, unang pinaka price target natin. At saka pangalawang pinaka price target natin ay ito, ang 40 digits 2770. Kaya ayan, ngayon ay mapapansin po natin na yung kasalukuyang candlestick natin ay sinusubukan po niyang tagusin yung upper portion ng ating triangle pattern dito. At ito po yung binabantayan natin dito. Kung ito ba ay magtatagumpay na makawala dito sa ibabaw ng triangle pattern natin dito or posible kasi siyang magsara. Yung kanyang katawan ay posibleng magsara sa ilalim nito. At kung pag nangyari po yan ay patuloy pa rin po yung kanyang consolidation dito sa loob. Pero pag dito nakalabas na siya ay posibleng ayan, ito na ay posibleng aangat na itong si Shiba Inu. Kaso ang problema po natin ay may nakaabang pa rito na isang major resistance line. At sa tingin ko ay hindi po basta-basta aangat or makakaranas ng price surge si Shiba Inu kung hindi po niya mababasag yung major resistance line natin dito. Ayan, kaya kung pag nagkaroon po siya ng breakout, ayan, tapos umangat siya dito, ayan, at ang nangyari po rito ay tumalbog po siya rito, ayan, at hindi po niya talaga kaya, ay magiging useless po yung breakout natin sa ating pattern na ito. Kasi mauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate dito sa pagitan ng major resistance line natin na 40 digits 1484 at saka support line dito na 40 digits 1267 or 40 digits 1170. Ayan, magko-consolidate lamang po yan o pag hindi po niya kayang basagin ito. Kaya napakalaga po na kung pag makakaranas siya ng breakout sa upper portion ng ating pattern na ito ay dapat ay mababasag na rin niya yung major resistance line natin dito para ito ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, posibleng ayan. Ayan. Para mabasag po niya ito ay sa tingin ko ay magkakaroon siya ng retracement. Ayan, sabihin natin, ayan, kapag siya ay kapag nagawa po niyang basagin yung upper portion, ay sa tingin ko makakaranas po muna siya ng isang bagyang retracement para siya ay kumuha ng sapat na buwelo para basagin yung ating major resistance line dito. Ayan, mas mataas ang posibilidad na ganyan po yung mangyari na mas mataas po ang posibilidad na mababasag niya yung major resistance line natin dito kapag siya ay makaranas ng
retracement. Pero pag didiretso po siya na ganyan, ay medyo malabo. Yan, medyo malabo at pwedeng mauwi ito sa pagko-consolidate dito sa ilalim ng major resistance line natin dito. Kaya, ayan. Yan po yung aking nakikita na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. At maliban po dyan ay yung ating House Wit Indicator ay nananatiling kulay red. Yan. Pero mapapansin naman po natin na medyo parang paunti na lumilit yung sukat nito. Yan. Ibig mong sabihin kapag kulay red ay bearish po ang kalagayan ni Shiba Inu. At kung pag malaki po yung katawan nito ay ibig sabihin ay matindi po yung kanyang bearish na kalagayan. Pero pag lumiliit ito ay ibig sabihin ay nanghihina po yung bearish momentum nito. Kaya yan, mapapansin natin na medyo parang lumiliit nga. At yung ating mga nabubuong mga QQE bars naman po rito sa ibaba ay mapapansin naman po natin na mga kulay green, nananatiling kulay green pa rin at maliliit ang mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay wala pa pong gaanong volatility itong si SHIB. Kaya sa madaling salita ay kung sakaling makakaranas po siya ng breakout dito sa upper portion ng ating triangle pattern na ito, ay mukhang mauuwi po ito sa isang consolidation lamang. Ayan. Kasi kung pag ganito po yung nakikita natin na signal, kulay gray sa ating QQE mod indicator dito, kulay gray. Ayan, tapos nabubuo ito sa ilalim at kulay red yung ating house indicator. Ibig pong sabihin ay wala pong gaanong volatility itong si Shiba Inu at wala siyang kakayahan na magbasag ng mga harang or mga support at saka resistance line, lalong-lalo na ang mga resistance lines. Yan. Kasi maski pa paano ay mas nakakalamang pa rin po ang mga sellers or yung selling pressure. Kaya, ayan. Ngayon ay pagdating naman po sa ating trades ay wala po tayong na trigger nitong nakaraang araw. Hindi po tulad ni Bitcoin. Ayan, kay Bitcoin ay check na lamang po ninyo yung aking naging technical analysis kay Bitcoin. Nakapag-take profit po tayo kanina. Pero pagdating po rito kay Shiba Inu, ay wala pa. Medyo malayo pa yung take profit natin dito na nasa presyong 40 digits 1484. Kaya yan po ulit yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Kung nais po ninyong gayahin yan or sabayan ako sa aking simpleng paraan sa pagte-trade dito kay Shiba Inu, ay ayan po, napakadali pong gayahin. Set up na lamang po ninyo yung trades ninyo base sa aking setup sa aking chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.